Hindi mo na itutuloy ng Commission on Elections o COMELEC ang pagre-reprint ng mga balota ngayong araw. Buso dito ng mga panibagong temporary restraining order ng Korte Suprema sa pagdedeklara ng COMELEC na nuisance ang dalawa pang aspirants. Kaugnay niyan at iba pang issue sa eleksyon 2025, makapanayam natin si COMELEC Chairman George Garcia. Chairman Garcia, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Igan. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Kailan na po yung bagong target natin sa reprinting ng mga balota? Salamat po, Igan. Dapat po talaga ngayong araw na to magsisimula muli tayo ng pag-iimprenta ng balota, pero dahil nga po sa dalawang bagong temporary restraining order, lalo na yung sa national position, magsisimula po tayo ngayong Sabado na. Kasi po, Sir Igan, kakailangan namin baguhin muli yung database. Number 2, kinakailangan i-serialize na muli ang bagong mga balota. At number 3, kinakailangan ihanda po namin yung 1,697 na ballot faces ng buong bansa. Bawat bayan po kasi at syudad ay magkakaiba, Sir Igan, ang mukha ng balota dahil magkakaiba ang kandidato sa local positions. Sabi po ng Supreme Court, may pending pa silang 25 na petisyon ng aspirants at 22 mula sa party list. Hindi ho ba masyado na tayong delayed yan, Chairman? Opo, ini-expect po talaga natin yung pagdagsa ng petisyon dyan po sa Korte Suprema dahil, Sir Igan, 117 po ang dineklara naming nuisance candidates sa pagkasenador, 17 sa pagka-congressman, 67 sa local positions, mahigit 100 ang kinancel namin ng candidacies at 200 na mga party list po ang hindi namin pinagbigyan na mag-participate sa darating na halalan. Kung kaya talagang expected po yung pagpunta nila sa Korte Suprema. Kung talaga po merong TRO, yan po ay mismong Korte Suprema po nakadepende sa amin po, basta kami tatalima, susunod sa kung ano yung pag-uutos ng Korte Suprema. At the same time, yan po ay bilang paggalang din sa kataas-taasang hukuman. Hindi na ho ba ito bago? Dati na ho bang nagpupunta sa Supreme Court yung mga nuisance candidate? Yes po, Igan. Anong pong mga nakaraan, Sir Igan, nakakuha din po ng TRO yung isang kandidato for Vice President noong 2016 at pagkatapos yung pong dalawang party list, nakakuha rin po ng TRO at meron pong dalawang kandidato. Subalit hindi po nag-comply ang COMELEC at that time sapagkat nasa kalagitnaan ng printing ng balota. Kaya po yung lahat ng commissioners at that time ay nasa in contempt ng ating kataas-taasang hukuman. So siyempre po, sa kasalukuyan, hanggang kaya po namin sumunod, tatalima tayo. Yan po yung ating pinapanindigan dahil rule of law po natin yan at pagkilala po sa kapangyarihan ng Korte Suprema. Yung naka-schedule ng mock election sa Sabado, tuloy pa rin po, Chairman? Tutuloy na po natin yan, Sir Igan. Hindi naman po apektado na yan nung TRO na ito sapagkat yung pong election management system natin ay binago na namin na pwede na magdagdag at nagkaroon na rin po tayo ng tinatawag na trusted build and therefore tuloy na po ang mock election dito sa ating bansa at meron din po abroad para po masubukan yung mismong integrasyon o pagkaka-coordinate ng iba't ibang sistema natin at kahandaan para sa halalan. Pakipaliwanag po, ano nga yung trusted build at gaano ka-importante yan sa election management system? Yan po ay una requirement po ng batas. Number 2, inaalam po talaga yung mismong hardware, software ng machine, ng sistema na gagamitin natin, whether yung pong internet voting, whether po yung transmission, whether po yung mga makina. Ibig sabihin ba, yan ba ay handa talaga, magsisiguradong boboto ng tama, makakapag-transmit ng tama, kumpleto ba yung mga dokumento na sinasabi ng mga provider natin. At the same time, at par ba yan sa international standard. Later on po, ini-expect natin na mag-i-issue ng international certification, yung pong international certifying body, dahil yan po ay nakalagay mismo sa batas ng automated election. May mga dagdag bang feature sa election management system para matiyak po na pag lumabas na naman itong mga TRO ng Supreme Court, mas madali na tayong makapag-adjust sa balota? Opo, dahil sapagkat mas transparent po yung ating mga features ngayon, kahit po yung mga machine, at the same time sinisigurado na napakadami ng merong kopya ng result mula sa presinto, sabay-sabay, ang PPCRV, ang NAMPREL, ang majority party, minority party at siyempre ang mga cities, ang media ay may sarili na pong results na makukuha. At siyempre, yung po mga kababayan natin makikita na po ang lahat ng ballot images, pictures ng balota, pagkatapos ng pagbilang, pagkatapos ng pag-transmit, pagsusuma total ng mga result at pagbibigay ng kopya sa bawat may kapangyarihan, karapatan na kumuha po nito. Chairman, may mga sinasabi na ba't hindi na lang natin hinintay na matapos lahat ng petisyon bago tayo nag-imprenta? Hindi kaya ng COMELEC yun?
Opo, kung halimbawa, i-remember po, dapat talaga mag-iimprenta tayo. No? Ako'y nakapanayam nyo, third week pa nga ng Yes, December. opo. So the last week, pero tayo po'y naghintay pa at pinagpaliban po natin ito. Ginawa po natin January 6. Technically po, doon pa lang, medyo nag-incur na tayo ng konting delay. Pero naghintay pa po tayo, Sir Igan. Hindi po namin pwedeng mahintay kung sakasakali dahil hindi po natin alam din kung kailan pupunta sa kataas-taasang hukuman yung mga natalo o hindi po pinalad. Sa COMELEC, depende po kasi sa kanila yan. Meron pumunta kaagad, meron namang naghintay, o kaya baka naman ngayon dahil may nakakakuha ng TRO, ay baka ngayon pa lang pupunta sa Korte Suprema. On schedule pa ho ba tayo, Chairman, o baka madiscard yung ating darating na eleksyon? Tuloy na tuloy po ang halalan natin sa Mayo 12. Yan po ang garansya, Sir Igan, ng inyong Commission on Elections. Meron po tayong balota pagdating ng Mayo 12. Yan din po ang garansya ng Commission on Elections. Medyo tayo po yung na-delay na ng konti dahil po 2 linggo yung pong ginugol namin sa pag-imprenta ng 6 million na balota. Oo. And of course, ngayon po ay meron naman tayong adjustment. Pero yan po ay may mga contingency measure kami, may mga pamamaraan at kasama na po dyan. Nilagay namin ang National Printing Office bilang isang deputized agency ng COMELEC. First time po namin ginawa yan upang lahat ng pamamaraan gagawin, makapag-imprenta lang tayo ng balota. Ano bang adjustment ng COMELEC para hindi ito maulit sa, malaki ho yung 2028 national election natin? Dapat po una ipagpursigihan natin na sana mabago na yung batas. Ano naman po kayo nakakita, ang Omnibus Election Code, pang manual na halalan, ipapatupad natin ang lahat ng batas na yun patungo sa isang automated election. Mukhang napakahirap pong pagbanggain yung dalawang automated at saka manual. So dapat po talaga i-revise na ang Omnibus Election Code. Number 2, pinag-iisipan na po natin ang early filing ng candidacy. Sa halip ng October, which is early na nga, baka po pwede July na natin gawin para mas mahaba ang panahon na makapag-desisyon kami at makapunta sa Korte Suprema halimbawa yung hindi papalarin sa mga desisyon natin. Kaya lang, may mga ilang mako-compromise na aktibidad tulad ng registration of voters. Chairman, maraming salamat. COMELEC Chairman George Garcia. Ingat po. Maraming salamat po, Sir Igan. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.